Pag-atake sa bansang Russia, naganap kamakailan lang sa bayan ng Krasnogorsk. Ilang kalalakihan ang namaril at pumaslang sa maraming dumalo sa isang concert sa Crocus City Hall. Nagsalita ang Russia na hahanapin ito ang lahat ng sangkot at papatayin. Sa ngayon mukhang kalmado na ang sitwasyon dahil nahuli na ang 4 na suspect, tinorture at ikinulong. Umamin na rin ang ISIS-K na sila ang gumawa. Pero habang nagluluksa ang mga mamamayan sa Russia at habang gumagawa ng plano si Putin, nagmamasid ang Islamic State. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isang nakagigimbal na pahayag ang inilabas na ang galit ng ISIS sa Russia ay malalim. Marahil hindi sila titigil hanggat hindi nakagaganti. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Masaklap ang naganap sa Russia noong isang Biyernes, kung saan halos umabot na sa 140 ang napaslang na ilang kalalakihan na maril sa loob ng Crocus City Hall. Kaguluhan at pagkabahala ang naiwan sa syudad dahil sa nangyari. Nawasak ang bubong ng gusali at sinara ang maraming kalsada ng ilang araw. Marami din ang nagpakita ng kanilang pakikiramay at naghandog ng mga bulaklak sa labas ng City Hall upang ipakita ang suporta sa mga nasawi. Sakit ng damdamin ay marahil mananatili ng habang buhay sa puso ng mga naiwan. Ipagpapatuloy ng Russia ang investigasyon upang matunton ang punot dulo ng pangyayari. Lingid sa kaalaman ng mga Ruso na may malaking peligro sa loob mismo ng bansa. Ilang araw lamang ang nakalipas nung mahuli ang 4 na suspect. Ipinakita sa international news ang isa na walang malay pero maraming galos sa mukha. Yung pangalawa, 2 mata ang may black eye at nasa leeg pa yung asul na plastic. Yung pangatlo, namamaga ang kaliwang panga na halos nakangiwi na ang buong muka at may black eye din. At yung pang-4, namamaga rin ang muka, may galos sa baba at nakalayla yung bandage. Malinaw na ang mga ito ay tinorture at hindi nahulog sabay-sabay sa mataas na hagdan o pinakain ng masasarap na pagkain kaya mga tumaba, katulad ng dahilan ng ilang netizens. Siyempre, hindi na rin masisisi ang mga Ruso. Ano't ano pa man ang katotohanan, hustisya ang sigaw ng mga Ruso, pati ang pagpataw ng bitay sa mga mass murderers ay naungkat sa usapan. Sinabi ng Channel 8 ang tagapag-ulat sa rehiyon ng Kurdistan na bukod sa 4 na nahuli, may ilan pang inaresto sa kapital ng Tajikistan. Ayon sa ulat, napagalaman ng otoridad na may kinalaman ng Sham sa pamamaril, hindi man direkta pero may ugnay sa mga suspect. Umako sa massacre ang tinatawag nilang ISIS-K o Islamic State of Iraq and Syria sa Khorasan Province. Ang Khorasan ay nasa kaliwang bahagi ng Afghanistan, pero ang 4 na suspect ay mula sa rehiyon ng Tajikistan na nasa itaas na bahagi naman ng Afghanistan. Dati itong kasapi sa USSR bago nabuwag ang komunismo. Kaya hanggang ngayon maraming Muslim na Tajik ang nakatira sa Russia. Mula nang maganap ang mass shooting sa Crocus, medyo natinag ang katayuan ng Tajikistan at ng Khorasan. Kung hindi ka pamilyar sa maselang kasaysayan ng ISIS-K sa Tajikistan at bakit galit ang grupo ng jihadist sa Russia, matatahak natin ang kasaysayan noong kumalat sa gitnang silangan ang suporta para sa komunismo. Dumating ang USSR sa Afghanistan upang tulungan ang itinatag ng gobyerno sa Operation Storm ng USSR, ang rehimeng sumusuporta sa mga komunista. Ito nga ang pahayag sa Arab News na sumalakay ang Soviet Russia noong taong 1979 sa bansa dahil napatay ang pinuno ng rehimen sa Kabul na sumusuporta sa USSR. Sumiklab ang Afghan War taong 1980. Pati ang mga taga-kanluran kasama ng Estados Unidos ay naalarma dahil walang laban ng army ng Afghanistan sa mga komunista. Pero hindi military ang nakabangga ng kalaban. Ang sumagupa sa USSR ay mga rebeldeng Mujahideen. We're actually just getting, this is breaking now, a statement coming in from Vladimir Putin. President of Russia says Russia condemns...
Taong 1988 nabuo ang grupo ng Al-Qaeda sa Pakistan upang suportahan ang mga lumalaban sa mga Soviets. Napaurong ang USSR sa sumunod na taon. Tinatayang 3 milyon ang namatay dahil sa digmaan. Maraming Afgano ang nagalit sa mga dayuhan, lalo na sa USSR sa ginawa nitong pagsalakay. Naiiwan ang mga warlords na nagkanya-kanya ng teritoryo at naglaban-laban. Kasama sa mga nagka-impluwensya sa rehiyon ay ang Taliban, Al-Qaeda at ang grupo ni Mossab Zarqawi, ang Jamaat al-Tahawid wal Jihad. Napakagulo ng Afghanistan noong mga panahong iyon at hindi na muling tatahimik pa. Taong 2001 sa Operation Enduring Freedom, dahil sa nangyari noong 9/11, sumalakay ang mga kanu sa bansa upang sugpuin ang Al-Qaeda. Hindi pa tapos ang giyera noon sa Afghanistan. Taong 2003 nang sinugod naman ng mga taga-kanluran ng Iraq dahil sa pinaghihinalaang weapons of mass destruction na hawak ni Saddam Hussein. Muling nakabangga ng alyansa ang grupo ni Zarqawi, ang JTJ. Madugo ang labanan at maraming Iraqis ang nadamay sa marahas na giyera. Lumabas ang paratang ng war crimes mula sa alyansa laban sa Iraq at ganoon din mula sa Iraq laban sa alyansa. Pero sa huli, ang tunay na kawawa ay ang mamamayan. Laman ng balita ang mga kawawang Iraqis, mga Sunni at Shia, pare-parehong napagitnaan ng gulo. Para bang naulit lang ang naganap sa Afghanistan. 2003, nahuli si Saddam at binigti ito sa sumunod na taon. At nabuhay ang kinatatakutang Islamic State of Iraq. Bakit galit ang Islamic State sa Russia? Taong 2009 nung inihalal sa pagkapresidente si Barack Obama, marami itong naging patakaran hinggil sa gera na hindi sinang-ayunan ng oposisyon. Nabuwag ang militar ng Iraq at ang mga sundalo ay sumali sa mga jihadist. Nagkaroon din ng pandaigdigang recruitment sa lahat ng mga Muslim na pumunta sa Iraq. Hanggang sa taong 2010, sa pamunuang Obama, imbis na masupil ang Islamic State, mas lalo itong lumakas. Sa makatuwid, nasakop nito ang maraming lupain sa Iraq at ilang bahagi ng Syria at kumalat sa probinsya ng Khorasan. At naitatag ang Islamic State of Iraq and Syria o ang ISIS. Ang pagbuo nito ay sinisisi sa pamahalaan ng Amerika dahil sa mga policy na isinulong ng gobyerno. Kaya marami ang naniniwala kung bakit sinabi ni Donald Trump na si Obama ang lumikha sa ISIS. Makalipas ang ilang taon, ang minimiti ng ISIS ay nagkatotoo. Ang makabawi sa pinakaunang kalaban at ang unang tumalo sa mga jihadists, ang Russia. Kung matatandaan noong taong 2011, panahon na ni Vladimir Putin, isang malaking civil war ang naganap sa Syria. Pero iba na ang usapan dahil mas malaki at mas malakas na ang ISIS. Bukod dyan, umusbong ang ilang grupo ng rebelde sa bansa upang labanan ang gobyerno ni Bashar al-Assad, isang tagapagtangkilik ng komunismo. Medyo dihado si Assad sa mga rebelde at sa ISIS, kaya humingi ito ng tulong. Taong 2015 ibinalita sa NPR na nagsimulang mag-airstrike ang Russia sa Syria upang tulungan si Assad. Masaklap ang labanan, libo-libo ang nadamay. Binalita na ginamitan ng sandata kemikal ang kalaban at napasali ang taong bayan. Ang minimiti ni Putin at ni Assad ay natamo noong taong 2017. Sinabi ng AP News na nung bumisita si Putin sa Syria, idineklara ni Putin ang pagkapanalo nito laban sa ISIS. Laking pasasalamat ng pamahalaan ni Assad sa mga Ruso, lalo na sa grupong Wagner sa pagsupil sa mga kalaban. Isa na namang pagkatalo ng mga jihadist sa kamay ng mga Ruso ang nasaksihan. Una sa Afghanistan, ngayon sa Syria. Bagamat natalo ang Islamic State, hindi ito lubusang nawasak. Sa halip ay naging underground ito at kumalat sa ibang bahagi ng gitnang silangan. Taong 2022, habang abala ang Russia sa giyera ng Ukraine, inulat sa Nikkei Asia na binomba ng ISIS-K ang embahada ng Russia sa Afghanistan. Marami pang pagbobomba ang naplano ng ISIS at yung ilan ay laban sa Russia. Taong 2016, buwan ng Marso,
Ang sabi ng tagapagbalita ng Russia, ang TASS News Agency, na 5 militante ang napatay ng mga Ruso sa isang engkwentro sa North Caucasus, mga pinaghihinalaang miyembro ng IS. Buwan ng Agosto taong 2022, binalita ng Deccan Herald na naaresto ng mga Russians ang isang ISIS bomber at hindi ito nagustuhan ng Islamic State. Ayon sa foreign policy noong isang taon na may bago ng target ang Islamic State at ito ay walang iba kung hindi ang Russia. Tapos kamakailan lamang, inulat sa Channel 8, tagapag-ulat ng mga Kurdistan na napigil ng mga Russians ang 3 kalalakihan na nagpaplanong umatake sa ibaba ng bansa. Ang mga suspect ay Central Asian o sa rehiyon kung saan ang Tajikistan. Mukhang may panibagong kalaban si Putin bukod sa mga Ukrainians, mga separatista, ngayon ang ISIS. Nagbabala din ng Islamic State sa mga taga-kanluran. Pero mukhang ang Russia ngayon ang kanilang sinisipat. Ilang beses nang nagtagpo ang dalawa mula sa Afghanistan hanggang sa Syria kung saan natalo ang mga jihadists. Pero ngayon, tila ang labanan ng dalawa ay magaganap sa mismong Russia. Pagkatapos ng madugong pamamaril sa Crocus Concert Hall, napag-alaman na ang 4 na suspect ay mula sa Tajikistan. Noong isang taon, 2023, inulat ng Nikkei Asia na pinapalawak ng Islamic State ang kanilang propaganda upang mag-recruit sa Central Asia, sa Uzbekistan at Tajikistan. At sa Free Press, inulat na ikinababahala ng Russia ang paglabas ng mga terorista mula sa Tajikistan. Bakit kamo? Dahil sa isang magandang dahilan, may halos mga 3 milyong mga Tajiks ang nakatira sa Russia. Anong aral ang mapupulot dito? Ang paghihiganti ng Islamic State sa kanilang mga kalaban ay walang tigil. Mula Afghanistan hanggang Syria, ang kasaysayan ng ISIS at Russia ay malalim. Ang ugat ng labanan ng dalawa ay halos 50 dekada na ang nakalilipas. Pero sa isip ng mga jihadists, ito ay kahapon lamang. Ngayon ang napagdiskitahan ay ang walang labang taong bayan ng Moscow. Ang masaklap na pangyayari sa Crocus City Hall ay mukhang simula pa lamang ng marami pang madugong labanan. Hanggang sa isa na lang ang sa kanila ay matira. Pero ika nga, ang bulok na prutas ay kusang bumabagsak. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.